Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa isang napakalalim na katahimikan, ang langit ay tila huminga ng isang huling hininga bago magsimula ang mga kaganapan na magbabago sa lahat ng bagay. Si Juan, ang minamahal na alagad, ay nakatayo sa gitna ng kanyang pangitain, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha, at ang kanyang puso ay umaalab sa takot at pananabik. Ito ang mga huling araw, at ang bawat salita na isusulat niya ay may bigat na hindi kayang pasanin ng sinuman. Isulat mo ito, Juan, bulong ng isang tinig mula sa kalangitan. Hindi ito basta isang bulong lamang, kundi isang utos na nagmula sa mismong trono ng Diyos. Ang oras ng paghatol ay malapit na. Tumango si Juan, hawak ang pluma na tila magaan ngunit puno ng kapangyarihan. Alam niyang ang lahat ng kanyang isusulat ay magiging gabay sa mga makatatakas at patnubay sa mga haharap sa puot ng Diyos. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang 7 anghel na nakatayo sa harap ng trono. Bawat isa ay may hawak na trompeta, ang kanilang mga mukha ay seryoso at puno ng takot. Alam nilang ang bawat paghihip ng kanilang trompeta ay magdadala ng kapahamakan sa mundo. Ang unang trompeta ay tumunog, at bumagsak mula sa langit ang graniso at apoy, hinaluan ng dugo. Nasira ang 2 bahagi ng mga puno sa lupa, at ang lahat ng sariwang damo ay natupok ng apoy. Ang lupa ay nagliyab, at ang mga tao ay tumakbo, sinusubukang magtago mula sa mga apoy na tila walang katapusan. Kasabay ng pagkasunog ng mga kagubatan, ang 2 trompeta ay tumunog. Sa pagkakataong ito, isang malaking bundok na nag-aalab ang bumagsak sa dagat. Ang 3 bahagi ng dagat ay naging dugo, at ang mga nilalang sa dagat ay nagsimulang malason, isa-isa silang namamatay, lumulutang sa ibabaw ng tubig, na tila mga anino ng kamatayan. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga tao ay tumingala sa langit, nagtatanong, bakit nangyayari ito? Ano ang aming nagawa? Ngunit walang sagot. Ang langit ay tila nakasarado, at ang mga kalangitan ay puno ng makapal na usok. Hindi pa natatapos ang takot, nang ang 3 trompeta ay tumunog. Mula sa kalangitan ay nahulog ang isang napakaliwanag na bituin, na tila apoy na kumakalat sa mga ilog at bukal ng tubig. Tinawag itong Ajenjo, at ang mga tubig ay naging mapait. Ang mga taong uminom mula rito ay agad na bumagsak, nagpapasakit ang mga tiyan, at walang pag-asa sa kanilang kalagayan. Ang kanilang mga sigaw ay narinig sa buong kalupaan, ngunit tila walang makakagawa ng kahit ano upang sila'y iligtas. Ito ba ang wakas? Tanong ng isang bata, nakatingin sa kanyang ama, habang sila'y tumatakbo mula sa nasusunog na kagubatan. Ngunit ang ama ay wala ring sagot, hawak ang kamay ng kanyang anak habang sila'y tumatakbo sa landas ng kamatayan. Tumulog ang 4 na trompeta, at ang 3 bahagi ng araw, buwan, at mga bituin ay napatay. Ang dilim ay bumalot sa kalangitan, at ang lamig ay nagsimulang maghari. Walang makakita, at tila nawawala ang lahat ng pag-asa. Ang oras ay tila nagdrag, at ang bawat minuto ay naging isang walang katapusang gabi. Mag-ingat, sapagkat may darating pa, wika ng isang anghel na lumipad sa gitna ng kalangitan. 3 trompeta pa ang natitira, at ito'y magdadala ng mas malalaking kapahamakan. Si Juan ay nanatiling tahimik, kinikilabutan sa kanyang nakita. Alam niyang ang kasunod na mga trompeta ay magdadala ng higit pang kalamidad. Sa bawat tunog ng trompeta, ang mundo ay lalong nalulugmok sa kalamidad. Ngunit alam din niya na ito ay kinakailangan, ang katuparan ng kalooban ng Diyos. At sa wakas, dumating ang oras ng 5 trompeta. Habang si Juan ay nananalangin, narinig niya ang matinis na tunog ng 5 trompeta. Ang mga pinto ng abismo ay bumukas, at ang takot ay dumaloy mula sa kailaliman ng lupa patungo sa kalangitan. Isang malamig na hangin ang dumaloy sa ibabaw ng mundo, habang ang tunog ng 5 trompeta ay pumailan lang. Si Juan, na nanonood sa kanyang pangitain, ay nakaramdam ng kakaibang pangangatog sa kanyang mga buto. Sa sandaling iyon, isang bituin ang bumagsak mula sa langit, hindi tulad ng mga nakaraang pagbagsak ng mga bituin, ito ay kakaiba. Ang bituing ito ay hindi isang nagliliyab na apoy lamang, kundi isang nilalang na may anyo, na may misyon. Ito ang bituin na may hawak ng susi sa balon ng kalaliman. Ang oras ay dumating na, bulong ng tinig mula sa mga ulap, isang tinig na may halong kapangyarihan at misteryo.
Nakita ni Juan ang bituin na unti-unting bumaba patungo sa lupa, at nang hawakan nito ang ibabaw ng mundo, isang susi ang lumitaw sa kanyang mga kamay, ang susi ng balon ng kalaliman. Sa bawat pag-ikot ng susi sa pintuan ng balon, isang nakakabinging tunog ng bakal ang narinig. Bawat segundo ay tila mas tumitindi ang takot na nararamdaman ni Juan. Nang tuluyan nang mabuksan ang pintuan ng balon, isang itim na usok ang bumuga mula rito, parang isang malaking ulap na bumalot sa araw at sa hangin. Ang usok ay napakaitim at makapal na animoy, ito na ang mismong dilim na kakain sa mundo. Ano ito? Bulalas ng isang lalaki mula sa lupa, na lalaki ang mga mata habang pinagmamasdan ang itim na kalangitan. Hindi ito normal na usok. May masama sa hangin na ito. Kasabay ng pag-alis ng usok, unti-unting naglitawan mula sa balon ang mga nilalang nakahalintulad ng mga higanteng balang. Ngunit ang mga ito ay hindi pangkaraniwang balang. Mayroon silang mga pakpak na tulad ng hangin ng libu-libong kabayo, mga mukha ng tao, mga korona ng ginto sa kanilang mga ulo, buhok na parang sa mga babae, at mga ngipin na tila mga ngipin ng leon. Ang kanilang mga buntot ay mahahaba, puno ng lason at may mga tibo na katulad ng sa isang alakdan. Nakita mo ba yan? Tanong ng isang batang babae sa kanyang kapatid habang nagtatago sila sa likod ng isang puno. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi tayo maaaring magtagal dito. Tila papunta sila sa atin. Ngunit walang kahit saan pwedeng magtago. Ang mga balang na ito ay hindi tulad ng mga normal na peste na tumutubo sa mga pananim. Hindi sila pinadala upang sirain ang mga halaman o mga puno. Sila ay sinugo upang pahirapan ang mga tao, ngunit hindi upang pumatay. Sa halip, ipinag-utos sa kanila na huwag sirain ang anuman sa kalikasan, kundi upang magdala ng matinding kirot at paghihirap sa lahat ng mga tao na wala ang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Panginoon, iligtas mo kami, sigaw ng isang tao, habang kinakaladkad ng kanyang mga kasamahan ang katawan ng kanilang kaibigan na tinamaan ng lason mula sa buntot ng isa sa mga balang. Ang kirot ay nagpaikot sa kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi siya mamatay. Ang bawat sandali ay naging isang walang katapusang kalbaryo. Ang mga taong hinagupit ng mga balang ay nagmamakaawang mamatay, ngunit ang kamatayan ay tila isang ilusyon, malayo sa kanilang maaabot. Bakit hindi tayo namamatay? Bakit tayo tinorture ng ganito? Tanong ng isa, yakap ang kanyang tiyan habang siya ay nakahandusay sa lupa. Ngunit walang sagot. Ang mga balang ay patuloy sa kanilang misyon, malupit at walang awa, habol ang bawat kaluluwa na hindi nagtataglay ng proteksyon mula sa Diyos. Habang ang mga tao ay nagdurusa, si Juan ay tinanaw ang mga selado ng Diyos, ang mga pinagpala, ang mga tumanggap ng selyo ng kabanalan. Sila ay hindi napinsala ng mga balang, tila sila'y nakabalot ng isang mahiwagang proteksyon. Habang ang mga hindi mananampalataya ay sumisigaw at nagmamakaawa, ang mga selado ay nananatiling tahimik, nagmamasid, at naghihintay sa mga susunod na mangyayari. Ang panahon ng 5 buwan ng pahirap ay nagsimula na. Ang mga balang ay walang ibang ginawa kundi magdala ng takot at kirot. Ang kanilang mga buntot ay nagdadala ng kamandag na nakakapaso ng balat at nagpapadurog ng loob. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, walang namatay. Ang mundo ay nagmistulang isang impyerno sa lupa, isang lugar ng matinding paghihirap, kung saan ang pag-asa ay unti-unting nawawala. Ang usok mula sa balon ng kalaliman ay patuloy na bumabalot sa mundo, ang liwanag ng araw ay halos hindi na makita. Tila isang walang katapusang gabi ang bumalot sa buong kalupaan, at ang mga sigaw ng mga tao ay naging musika sa mga pakpak ng mga balang. Ang mga ito ay tila nalulugod sa paghihirap na kanilang dinadala. Ngunit habang ang takot ay lumalamon sa mga puso ng tao, si Juan ay nanatiling nakatuon. Alam niyang ito ay simula pa lamang. May darating pang mas matindi, at ang mga susunod na sandali ay magpapakita ng mga bagay na higit pa sa kahit anong inaasahan ng sinuman. Habang nagbabanta ang mga balang, ang mga selado ng Diyos ay nananatiling nakatindig, nakatingin sa kawalan, hinihintay ang oras na lilipas ang 5 buwan ng pahirap. Ngunit alam nilang hindi pa ito ang wakas, may mas malupit pang darating. Sa unang mga araw ng paghahari ng mga balang mula sa kalaliman, ang mga tao ay nagkamali ng pag-asa. Ang ilan ay nagtangkang magtago sa mga guho ng mga gusali, habang ang iba ay naghanap ng masisilungan sa ilalim ng lupa, umaasa na maiiwasan ang kalamidad.
Ngunit sa kanilang pagkakamangha, wala saan man ligtas. Ang mga balang ay tila alam kung nasaan sila, dumudungaw sa bawat sulok, sumasalakay sa bawat kanlungan. Sa isang madilim na kalsada, isang grupo ng mga tao ang nagtipon-tipon, umaasang malayo sila sa kapahamakan. Ngunit sa kanilang gitna, may isang lalaking nakasubsob sa lupa, humahagulgol sa sakit mula sa sugat ng isa sa mga balang. Ito na ba ang katapusan? Tanong niya, habang hawak-hawak ang kanyang tiyan, tila pinipilit ang sarili na tiisin ang sakit. Bakit hindi pa ako mamatay? Bakit tayo pinahihirapan ng ganito? Hindi ko alam, sagot ng isa sa kanyang mga kasama, takot na takot habang sinusubukang pigilan ang pangangatal ng kanyang katawan. Pero alam ko na hindi tayo pababayaan ng Diyos, hindi ganito magtatapos ang lahat. Ngunit tila walang tumutugon mula sa kalangitan. Ang mga selado na nasa malayo ay tahimik na nakamasid. Pinapanood nila ang mga hindi mananampalataya habang iniinda ang pahirap na tila walang katapusan. Hindi nila kayang tulungan ang kanilang mga kapwa. Sa bawat pagtili ng mga tinamaan ng laso ng balang, ang mundo ay tila mas bumabaon sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa. Makinig kayo, sigaw ng isang batang babae na nasa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot, ngunit may isang kislap ng determinasyon sa kanyang mukha. Nakakita ako ng isa sa mga balang, may sinabi ito. May pinuno sila. Hindi ito mga ordinaryong nilalang. Sino man ang nagpapadala sa kanila, ginagawa niya ito para kami pahirapan, hindi para pumatay. Napalingon ang mga tao sa kanya, tila iniisip kung ang kanyang sinabi ay isa lamang bangungot o katotohanan. Subalit, bago pa man nila masuri ang mga salita ng batang babae, isang bagong hampas ng pahirap ang dumating. Ang mga balang, na sa unang pagkakataon ay tila nagpahinga, ay muling sumugod sa mga hindi selado. Kanilang mga buntot ay nagtuturok ng lason, nagdadala ng matinding kirot na tila walang wakas. Naway mamatay na lang ako, sigaw ng isang lalaki na bumagsak sa harap ng isang bahay na nasira. Hindi ko na kaya. Ang sakit. Bakit hindi ako mapatay ng kamandag na ito? Ngunit alam nilang lahat ang sagot, bagamat walang nagsasalita, ang kamatayan ay hindi pinahihintulutan sa panahong ito. Ang kanilang kaluluwa ay tila binihag sa kanilang katawan, at ang kanilang mga katawan ay pinarurusahan ng walang kapatawarang pahirap. Makalipas ang ilang linggo, nagsimulang magbago ang mga mukha ng mga tao. Ang kanilang mga mata ay naging walang sigla, ang kanilang mga katawan ay nanghihina. Ngunit hindi sila namamatay. Lumalakad sila tulad ng mga patay na nabubuhay, habol ang kamatayan, ngunit hindi ito makita saan man. Sa isang sulok ng mundo, isang lalaki ang nagtipon ng kanyang lakas upang magmakaawa sa Diyos. Ang kanyang mga kamay ay nangangatog habang itinataas niya ito sa kalangitan. Panginoon, alam kong hindi ako karapat-dapat. Ngunit patawarin mo ako. Iligtas mo ako mula sa kapahamakang ito. Ngunit walang narinig. Ang langit ay nanatiling tahimik at ang pahirap ay nagpatuloy. Ang mga balang ay tila walang awa, patuloy sa paglaganap ng kirot at takot. Habang patuloy ang mga balang sa kanilang misyon, may ilang mga tao na, sa kabila ng kanilang paghihirap, ay nag-isip ng ibang paraan upang tapusin ang kanilang buhay. Ang ilan ay tumalon mula sa mga gusali, ngunit ang kanilang mga katawan ay bumagsak sa lupa nang hindi namamatay. Ang iba naman ay sinubukan ang mga matinding paraan ng pagpapatiwakal, ngunit bawat isa sa kanila ay hindi magtagumpay. Sa bawat pagtatangka na makatakas, ang kanilang mga sugat ay nagiging mas malala, ngunit ang kamatayan ay tila tumangging dumating. Ano ang kailangan naming gawin para matigil ito? Bulong ng isang babae, habang pinagmamasdan ang kanyang mga kaibigan na namimilipit sa lupa. Hindi ito ang dapat na buhay. Ito na ba ang impyerno sa lupa? Sa kabila ng kanilang takot, may ilang mga tao na nagsimulang magtanong, bakit hindi kami namamatay? Ano ang dahilan ng lahat ng ito? Sa likod ng kanilang mga isip, nagsimulang sumagi ang isang palaisipan na malalim pa sa kanilang mga sugat, ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Ngunit hindi lahat ay handang magbago o tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Ang ilan ay nananatiling matigas, galit sa Diyos, sinusumpa siya sa kanilang mga bibig. Isang gabi, habang ang mga balang ay nagpatuloy sa kanilang pag-atake, isang matandang lalaki ang umupo sa ilalim ng isang puno, nakatingin sa mga bituin na ngayon ay natakpan ng makapal na usok.
Hindi ako naniniwala na ito ang wakas ng lahat, bulong niya sa kanyang sarili. Alam kong may plano ang Diyos, kahit na hindi ko ito lubos na nauunawaan. At sa kanyang pagkakatitig sa kalangitan, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang kapayapaan. Hindi ito isang kapayapaan mula sa kawalan ng kirot, kundi isang pagtanggap na ang paghihirap ay may kahulugan. Marahil, sabi niya sa sarili, ang pahirap na ito ay hindi para puksain tayo, kundi upang turuan tayo. Maaring ito ang paraan ng Diyos para buksan ang ating mga mata sa kanyang kapangyarihan. Ang mga araw ay patuloy na dumaan, at ang 5 buwang pahirap ay tila isang walang katapusang bangungot. Ngunit alam ng mga tao, lalo na ang mga selado ng Diyos, na hindi ito ang katapusan. Isang mas malaking plano ang nalalapit, at ang mga pinto ng impyerno ay hindi pa tuluyang nabubuksan. Sa pagdaan ng 5 buwan, unti-unting nagiging tahimik ang mga balang, ngunit may nararamdamang kasamaan na lumalapit. Isang nilalang ang umaakyat mula sa balon, si Abaddon, ang Destruidor, ang siyang magdadala ng susunod na yugto ng pahirap. Sa kabila ng mga araw ng paghihirap at ang malupit na paghagupit ng mga balang, isang bagay ang nagsimulang magbago sa kalangitan. Ang dilim na bumalot sa mundo ay tila naglalaho, ngunit hindi dala ng pag-asa. Sa halip, may mas malalim at mas madilim na presensya na umuusbong mula sa kailaliman ng lupa. Sa mga mata ni Juan, isang bagong yugto ng takot ang kanyang nasaksihan, higit pa sa anumang nakita ng sinuman. Mula sa balon ng kalaliman, unti-unting sumulpot ang isang nilalang na may kakaibang anyo, tila pinaghalong tao at halimaw, na ang mga matay nag-aapoy sa galit at kapangyarihan. Siya ay walang iba kundi si Abaddon, ang tinatawag na Apollyon sa mga wikang Banyaga, ang tagawasak. Ang mismong presensya niya ay tila nagpapaandar ng takot sa puso ng mga tao, kahit na hindi pa siya nagsasalita. Narito na siya, bulong ng isang lalaki na nakatago sa likod ng isang wasak na gusali, pinagmamasdan ang nilalang na bumangon mula sa balon. Si Abaddon. Siya ang ating wakas. Si Abaddon, suot ang korona ng kapangyarihan, ay nakatingin sa paligid, nagmamasid sa mga nilalang na kanyang pinamumunuan, ang mga balang na nagdala ng matinding sakit sa mga tao. Ang mga balang ay nagtipon sa paligid ng kanilang pinuno, handa nang sumunod sa bawat utos niya. Hindi ito mga ordinaryong halimaw. Sila'y mga sundalo, handa para sa isang mas malawak na digmaan na magdadala ng mas maraming kalamidad sa mundo. Ngunit si Abaddon ay hindi nagmadali. Alam niyang ang takot ay kanyang sandata, at ang bawat sandali ng pagkaantala ay nagpapatindi ng panginginig ng mga tao. Tila siya'y nagmamasid sa paghihirap ng mga nilalang na kanyang pinahirapan, natutuwa sa bawat sigaw ng kirot at kalungkutan. Sa isang madilim na sulok ng bayan, ang mga tao'y nagtipon-tipon, pilit na nagsisikap maunawaan ang kanilang kinahaharap. Isang babae, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot, ang nagtangkang magsalita. Ano ang nais ng nilalang na ito? Wala na ba tayong pag-asa? Siya ang tagawasak, sagot ng isang matandang lalaki na nakakaalam ng mga sinaunang kasulatan. Siya ang pinuno ng mga demonyo. Ipinadala siya upang dalhin ang hatol ng Diyos sa mga hindi naniniwala. Hatol, bulalas ng isang binata, may halong galit sa kanyang boses. Bakit tayo pinaparusahan ng Diyos ng ganito? Ano ang ginawa natin para maging ganito kalupit ang kapalaran natin? Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na dagundong mula sa kalangitan ang narinig. Si Abaddon, ang tagawasak, ay nagsalita. Ang kanyang boses ay tila nagmumula sa kailaliman ng lupa at tumatagos sa bawat puso ng mga tao. Kayo na tumalikod sa liwanag, wika ni Abaddon, ay aking mga bihag ngayon. Ako ang inyong hatol, ang parusa ng inyong mga kasalanan. At ang inyong paghihirap ay hindi pa nagtatapos. Ang mga tao'y napahinto, hindi alam kung tatakbo o magtatago. Ngunit alam nilang kahit saan man sila magtungo, hindi sila makakatakas. Si Abaddon ay hindi lamang isang nilalang na pumarito upang magdala ng pagkawasak, siya rin ang puot na matagal nang nagkukubli sa kailaliman ng mga kaluluwa ng mga taong hindi nagsisi. Sa gitna ng kaguluhan, isang grupo ng mga selado ng Diyos ang tahimik na nanonood. Alam nila na sila'y ligtas mula sa mga pag-atake ng mga demonyo, ngunit naramdaman nilang may mas malalim pang layunin ang kanilang pag-iwas sa mga balang. Ito na ba ang wakas? Tanong ng isa sa kanila, isang batang lalaki na nakatayo malapit sa kanyang ama. Hindi pa, sagot ng kanyang ama, inaabot ang kanyang kamay.
Ang paghuhukom ay nagsisimula pa lamang. Sa isang iglap, sumabog ang isang sigaw mula sa mga tao sa bayan. Ang mga balang ay nagsimulang magsama-sama, at si Abaddon ay tila nagbibigay ng mga utos. Hindi na sapat ang pahirapan lamang ang mga tao, may mas malaking plano. Si Abaddon ay may misyon na mas malupit kaysa sa pagkontrol sa mga balang, may misyon siyang ilunsad ang huling pahirap, ang huling hatol mula sa Diyos. Ngunit bago niya ito gawin, isang misteryosong kalmado ang bumalot sa mundo. Tumigil ang mga balang, hindi na nila hinahabol ang mga tao. Ang usok mula sa balon ay nagsimulang humupa, at ang liwanag ng araw ay muling lumitaw sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Akala ng mga tao ay tapos na ang lahat. Ngunit ang kanilang pag-asa ay mapapako. Dadating pa ang mas matindi, bulong ni Abaddon, ang kanyang mga matay tila nasusunog sa galit. At hindi kayo makatatakas. Sa mga sumunod na araw, ang mundo ay bumalik sa tila normal na kalagayan, ngunit ang takot at kirot ay nananatili. Ang mga tao ay nabuhay sa takot na anumang oras, ang huling pahirap ay maaaring bumagsak. At si Abaddon, sa kanyang trono ng kadiliman, ay naghahanda sa susunod na utos ng kanyang tagapagbigay kapangyarihan, isang puwersa na mas makapangyarihan pa kaysa sa kanya. Habang si Abaddon ay nagmumuni-muni, ang mga selado ng Diyos ay naghahanda rin. Alam nilang malapit na ang tunay na labanan. Ang hatol ay hindi pa tapos, at ang kasamaan ni Abaddon ay bahagi lamang ng mas malalim na plano. Ngunit sa kabila ng kanilang katiyakan sa proteksyon ng Diyos, ramdam nila ang bigat ng mga susunod na kaganapan. Si Juan, habang pinagmamasdan ang lahat ng ito, ay naramdaman ang mabigat na pasanin ng kanyang misyon. Alam niyang ang pahayag na ito ay para sa lahat ng mga mananampalataya, isang babala, isang paghahanda. Ngunit alam din niya na ang mga hindi maniniwala ay nakatakdang magdusa. Sa paglipas ng mga araw, ang katahimikan ay naging mas nakakatakot kaysa sa ingay ng mga balang. Alam ng lahat na may paparating, isang mas malaking puwersa ng pagkawasak na hindi pa nila nasasaksihan. Ang paghihintay sa hindi maiiwasang mangyayari ay isang pahirap sa kanilang kaluluwa. Sa katahimikan matapos ang pahirap ng mga balang, isang bagong trompeta ang tutunog, ang ika-6. Ang susunod na pahirap ay magdadala ng mas malalim na pagkawasak, sapagkat ang mga 4 na anghel sa ilog ng Euphrates ay handa ng palayain ang kanilang puwersa. Ang katahimikan na bumalot sa mundo pagkatapos ng paghihirap ng mga balang ay tila mas mabigat kaysa sa ingay ng kanilang mga pakpak at sigaw ng mga tao. Hindi alam ng lahat kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit naroon ang takot na tila sinasakal ang bawat isa. Sa mga sulok ng mga lungsod, ang mga tao ay nagsimulang magbalik sa kanilang mga tahanan, ngunit alam nilang hindi pa ito tapos. Ang kanilang mga mata ay patuloy na tumingala sa langit, naghihintay sa susunod na yugto ng kalamidad. Si Juan, na patuloy na nakamasid sa kanyang pangitain, ay narinig muli ang tunog ng isa pang trompeta. Ito na ang ika-6 na trompeta. Ang tunog nito ay tila mas mabigat, mas malalim, at mas nakakatakot kaysa sa mga nauna. Sa kanyang pangitain, nakita niya ang isang anghel na nakatayo sa tabi ng altar ng Diyos, at mula roon, isang boses ang nagsalita, "Palayain mo ang 4 na anghel na nakagapos sa malaking ilog ng Euphrates." Ang mga tao sa lupa ay hindi nakarinig ng utos na ito, ngunit naramdaman nila ang biglang pagbabago sa hangin. Tila nagkaroon ng isang pagyanig sa ilalim ng lupa, isang bagay na hindi nakikita ngunit nararamdaman sa bawat sulok ng kanilang kaluluwa. Sa kabila ng kanilang takot, walang nakakaalam kung ano ang eksaktong paparating. Anong ibig sabihin nito? Tanong ng isang batang lalaki sa kanyang ama, habang sila'y naglalakad sa ilalim ng mga guho ng isang wasak na lungsod. Tapos na ba ang paghihirap? O may mas matindi pang darating? Hindi ko alam, sagot ng ama, ngunit naramdaman niya sa kanyang puso na hindi pa ito ang katapusan. Ngunit hindi ko na alam kung ano pa ang kayang tiisin ng ating kaluluwa. Sa ilog ng Euphrates, kung saan ang mga nakagapos na anghel ay matagal nang naghihintay sa kanilang oras, ang lupa ay nagsimulang magbigay daan. Ang kanilang mga tanikala ay naputol, at isang malakas na sigaw ang bumalot sa buong lupain nang sila'y palayain. Ang kanilang mga presensya ay nakapagdadala ng takot na mas matindi pa kaysa sa anumang naramdaman ng mga tao sa buong buhay nila. Narito na sila, bulong ni Juan habang pinapanood ang 4 na anghel na umaahon mula sa mga anino ng Euphrates.
handa na sila upang tuparin ang kanilang misyon. Ang mga anghel ay tila nilalang ng kadiliman, ngunit sila ay mga tagapaghatid ng hatol ng Diyos. Bawat isa sa kanila ay may natatanging kapangyarihan, at ang kanilang misyon ay isa lamang, patayin ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan. Sa kanilang pagbabalik sa mundo, dinala nila ang isang napakalaking hukbo, 200 milyong mga mangangabayo, bawat isa ay armado ng apoy, usok, at asupre na pumapatay sa lahat ng kanilang madaanan. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, nakita ni Juan ang mga mangangabayo na ito. Ang kanilang mga kabayo ay may mga ulo ng leon, at mula sa kanilang mga bunganga ay lumabas ang apoy at usok na puminsala sa lahat ng hindi selado ng Diyos. Ito ba ang hukbo ng kamatayan? Tanong ng isang babae, nanginginig habang sinusubukang magtago sa likod ng isang lumang pader. Ang mga ito ba ang magtatapos sa atin? Habang patuloy na sumusugod ang hukbo, ang mga kalalakihan, kababaihan, at mga bata ay tinamaan ng kanilang kapangyarihan. Ang mga nalason ng usok ay hindi na nagising, at ang bawat paghinga ng hangin ay tila nagiging lason na bumabalot sa kanilang mga baga. Wala silang magawa kundi tanggapin ang kanilang kapalaran, na tila isang mabilis na pagwasak. Mula sa langit, sila'y darating, sabi ng isang propetang nabaliw na tumatakbo sa gitna ng lansangan. Walang makakatakas. Wala. Ang mga mangangabayo, na hindi nagpakita ng awa, ay patuloy na nanalasa sa lupa, na nag-iwan ng apoy sa kanilang mga daan. Ang bawat lugar na kanilang madaanan ay nasusunog, at ang kamatayan ay tila nagsimula ng maghari. Hindi na ito tulad ng mga balang na nagdulot lamang ng pahirap. Ang bagong puwersa na ito ay naghahatid ng agarang kamatayan. Habang ang mga anghel ng kamatayan ay lumalaganap, napansin ni Juan na kahit sa kabila ng matinding kalamidad, marami sa mga tao ay hindi nagbago ng kanilang mga puso. Hindi sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan, at marami ang nagpatuloy sa kanilang mga kasamaan, sumasamba pa rin sa mga Diyos na gawa ng kanilang mga kamay, ginto, pilak, at mga idolo ng kahoy. Sa kabila ng mga pruweba ng puot ng Diyos, ang kanilang mga puso ay nanatiling matigas. Bakit hindi sila nagsisisi? Tanong ni Juan habang pinagmamasdan ang kanilang mga aksyon. Sa harap ng lahat ng ito, bakit hindi sila bumabalik sa Diyos? Ngunit alam niyang hindi lahat ay maililigtas. Ang ilan ay pipiliing manatili sa kadiliman, kahit na ang liwanag ng katotohanan ay nasa kanilang harapan. Ang bawat sandali ng pahirap ay naging isang pagpili, ang hatol o ang kaligtasan. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga selado ng Diyos ay nanatiling tahimik, ngunit puno ng pag-aalala. Alam nilang ang kanilang kaligtasan ay nasa kamay ng Diyos, ngunit naramdaman nila ang bigat ng hatol na bumabagsak sa sangkatauhan. Hindi na lamang ito pahirap na makakalimutan, ito ay pagkawasak na nagdulot ng pangmatagalang epekto sa kanilang mga kaluluwa. Sa pagdaan ng mga araw, ang pagpatay ay tila walang katapusan. Ang mundo ay napuno ng usok ng kamatayan at apoy ng mga mangangabayo. Ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan ay nawala, at ang natitira ay nabubuhay sa takot, hindi sa takot ng Diyos, kundi sa takot ng kamatayan na maaaring dumating anumang oras. Si Juan, nakatayo sa kanyang pangitain, ay tila pinasan ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Alam niyang ang mga kaganapan na kanyang nasaksihan ay hindi lamang para sa kanyang panahon, kundi para sa lahat ng panahon. Ito ang mga tanda ng mga huling araw, isang babala sa mga darating na salinlahi. Sa huling oras ng kanyang pangitain, narinig niyang muli ang boses ng Diyos, ang unang lay ay lumipas. Ngunit narito, dalawa pang lay ang darating. Habang unti-unting naglalaho ang mga mangangabayo, ang mga tao'y naiwan sa isang naguguluhang mundo. Ngunit alam nilang hindi pa ito tapos. Dalawa pang trompeta ang kailangang patunugin, at ang huling pahirap ay malapit nang bumagsak. Kung nakarating ka hanggang sa dulo ng kwentong ito na puno ng kapangyarihan at kahulugan, nais naming malaman na ikaw ay naantig ng mensahe. Magkomento ng salitang Jesus sa ibaba para ipakita na ikaw ay handa at may pananampalataya sa mga darating na panahon. Huwag palampasin ang pagkakataong ito,